Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Ronel Santo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, magbabalik tayo sa pag-upload na 4 na videos everyday simula ngayong araw. Kabanata 2,951 hanggang 2,955. Ang ugali ni Xi Jing sa Aaron ay medyo iba sa dati. Sa ilalim ng impluwensya ni Nangang Chenkyo, si Xi Jing ay higit na katulad ng isang normal na ina, na nagpapakita na ang kanyang kalikasan ay hindi tinanggihan ang Aaron. Siyempre, ito ay nakumpirma na matagal na ang nakalipas. Pagkatapos manirahan ni Xi Jing sa Yandengshan Villa, bumalik siya sa tungkulin bilang isang normal na ina. Kung gusto mong lumipat, natural na kailangan mo ng magandang kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, hindi na kailangan pang magtago ng Aaron mula sa Nangang Chenkyo. Kaya pagkatapos tawagan si Chinlin, ang mga kinakailangan ng Aaron ay simple at malinaw. Kailangan niya ng tahimik, maluwag at komportableng espasyo. Hindi nang ahas si Chinlin na pabayaan ang anumang iniutos ng Aaron. Ayon sa kahilingan ng Aaron, mabilis na nakipag-ugnayan si Chinlin sa isang nagbebenta ng villa. Ang lugar ng villa sa Yanjing ay hindi ang pinakamataas na antas, ngunit ang kalamangan ay maaari siyang lumipat kaagad, na makakatulong sa Aaron na makatipid ng maraming oras. Matapos malaman na nakahanap na sila ng bagong tirahan, nagsimulang mag-impake sina Aaron at Xi Jing. Sa totoo lang, wala akong masyadong bagahe, iyon ay, ilang damit. Hindi ito tumatagal ng maraming oras. 2 tao na may dalang bagahe palabas ng bahay, tinanong din ni Xi Jing si Aaron, gusto mo bang sabihin sa kanya ng isa-isa? Hindi, tara na, sabi ni Aaron. Pagkatapos bumaba, naghihintay si Chinlin sa gate. Tingnan ng Aaron at Xi Jing, agad na lumapit upang tulungan ang 2 tao na magdala ng bagahe. Alam na alam ni Chinlin ang tungkol sa pagganap ng Aaron sa Wuji Summit kamakailan. Sa partikular, ang tagumpay ng Aaron laban kay Yan Bingfeng ay nagdulot ng malaking sensasyon sa matataas na antas ng Yanjing. Bilang paboritong manalo ng kampyonato, tinapos ng Aaron ang kanyang promosyon sa ikalawang round ng preliminary competition. Ang Aaron, isang itim na kabayo, ay nakabasag ng mga mata ng mga tao. Boss, I have discussed with the original owner, you can check in first, and I will hand over other procedures to him slowly. Sinabi ni Chinlin kay Aaron. Ang Aaron ay ganap na komportable sa trabaho ni Chinlin. Sa ngayon, wala pang problema si Chinlin. Kamusta ang kumpanya? Casual na tanong ni Han Sanchen. Ngayon ay wala na siyang pakialam sa pag-unlad ni Feng Chen. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang personal na impluwensya ay sapat na malakas. Umiiral lang ang Feng Chen bilang isang accessory. Si Feng Chen ay nanirahan sa ilang malalaking proyekto ng pamilya yang kamakailan, at ngayon sila ay napakahusay na umuunlad. Sinabi ni Chinlin na sa mga unang araw ng kumpanya, si Chinlin ay hindi nagdala ng malaking kita sa kumpanya. Ngunit ngayon, kailangan na lang niyang umupo sa opisina araw-araw, at hindi mabilang na mga kooperasyon ang darating sa kumpanya. Hindi mapigilan ni Chinlin na maramdaman na ang Aaron ay nagdala ng malalaking pagbabago sa Feng Chen. At nagpapakita rin ito sa disguise kung gaano kalakas ang impluwensya ng Aaron. The company will give you full power to take care of it in the future. Kung wala kang problema, hindi mo na kailangang magsumbong sa akin. Sabi ni Aaron, Boss, paano malalagay sa gulo ang kumpanya? Sa posisyon mo ngayon, sino ang maglalakas loob na guluhin si Feng Chen? Nakangiting sabi ni Chinlin, ang kanyang mga salita ay hindi biro. Hanggat ang Aaron ay nasa Yanjing, walang maglalakas loob na ilipat ang Feng Chen.
Ngayon lahat ng pamilya, malaki at maliit, ay nagsisikap na makipagtulungan kay Feng Chen. Ang ginagawa ni Qinlin araw-araw ay screen out ang pagtutulungan ng maliliit na pamilyang iyon. At kamakailan, maraming tao ang nagbigay kay Qinlin ng malalaking regalo, umaasang maabot ang pakikipagtulungan kay Feng Chen sa ganitong paraan, ngunit lahat sila ay tinanggihan ni Qinlin. Sa harap ng tukso ng pera, hindi natinag si Qinlin, dahil malinaw na mayroon siyang katayuan ngayon, na ibinigay sa kanya ng Aaron, kaya hindi niya dapat gawin ang mga maruruming bagay sa likod ng Aaron. Sa pakikinig sa kanilang pag-uusap, hindi napigilan ni Xi Jing na mapabuntong hininga. Kung hindi ipipilit ni Nangong Chenkyo na ilagay ang kinabukasan ng pamilyang Han kay Han Jun, ngunit pinili ang Aaron, magiging ganito pa rin kaya ang kasalukuyang pamilyang Han. Kunin ang Feng Chen bilang isang halimbawa. Kung ang mga mapagkukunang ito ay gagamitin sa pamilyang Han, hindi na ba makakabalik ang pamilyang Han sa kanyang sukdulan? Kailangan kong sabihin na mali talaga si Nangong Chenkyo, at ngayon ay matigas pa rin ang ulo niya. Hindi ko alam kung kailan niya mauunawaan na ang Aaron ang kinabukasan ng pamilyang Han. Anong problema? Tingnan si Xi Jing ng isang pares ng emosyonal na pagpapahayag, tanong ni Aaron. Umiling si Xi Jing at sinabing may mapait na ngiti, iniisip ko, kailan kaya maiintindihan ni Nangong Chenkyo ang kanyang pagkakamali. Ngumiti si Han Sanchen. Ang katigasan ng ulo ni Nangong Chenkyo ay hindi maiintindihan ng mga ordinaryong tao. Hindi madali para sa kanya na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Siyempre, hindi imposible. Kapag lumitaw si Nangong Bolang, marahil ay makikilala niya ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Nangong ay isang tunay na imperyo ng pera, at ang impluwensya nito ay nasa buong mundo. Kung hindi manggahas si Nangong Bolang na maliitin ang Aaron, anong kwalifikasyon ang kailangan ni Nangong Chenkyo para maliitin ang Aaron? Maiintindihan niya, sabi ng Aaron. Pagdating mo sa villa, ang kapaligiran dito ay ganap na naiiba mula sa dating komunidad. Gayunpaman, kung anong uri ng kapaligiran ang iyong tinitirhan ay hindi gaanong naiiba para sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay nasanay sa mahirap na kapaligiran noong siya ay nasa looban ng Han. Ngunit para kay Xi Jing, iba ang pakiramdam. Kung tutusin, medyo iba pa rin ang shabby community at ang tambalan ng pamilya Han. Buti na lang bumalik siya sa magandang kapaligiran. Boss, kung may kailangan ka, tawagan mo ako anumang oras. Sinabi ni Qinlin kay Aaron, okay, wala nang iba. Sige at gawin ito, Aaron said. Oo, pagkaalis ni Qinlin, si Xi Jing at Aaron ay pumili ng sarili nilang mga kwarto at bumalik para mag-impake. Walang maraming gamit ang Aaron, ilang simpleng damit lang. Nang matapos siya ay pumunta siya sa balkonahe sa ikalawang palapag. Ang dating may-ari ay dapat na magustuhan ang lugar na ito, kaya ito ay sadyang ginawa. May mga lugar para sa tsaa, mga nakasabit na upuan para sa pahinga, at isda sa isang maliit na pool. Nang malapit nang makapagpahinga si Aaron, tumunog ang telepono. Ano ang problema? Ang tawag sa telepono ay Chi Yian, kaya ang tono ni Aaron ay naging partikular na nag-aalala. Ngayon lang, tinawagan ni Mo Yanxiang ang aking ama. Sana ay makapunta tayo sa bahay ni Mo. Sinabi ni Chi Yian ang mga salitang ito kay Aaron sa tono ng pagtatanong, dahil hindi alam ni Chi Donglin kung pupunta o hindi, kaya hiniling niya kay Chi Yian na tawagan si Aaron para magtanong. Nakipag-ugnayan si Mo Yanxiang kay Chi Donglin sa puntong ito. Siya ay dapat na gumawa ng isang pagpipilian. Matapos maranasan ni Aaron ang kompetisyon kay Yan Bingfeng, malamang na alam niya na hindi niya kayang i-provoke si Aaron kung gusto niya sa kasalukuyan. Bukas, sasamahan kita, sabi ni Aaron. Sige, bumalik si Chi Yian ng simple. By the way, ikaw ba nakasanayan pa bang manirahan sa bagong lugar? Aaron more than mouth asked. Bakit hindi mo ako pinuntahan noong ikaw ay labis na nag-aalaga sa akin? Ang mga salita ni Chi Yian ay hindi nakapagsalita kay Aaron. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Casual lang niyang tanong, pero hindi niya inaasahan na magtatanong si Chi Yian ng ganoon kaseryoso. Bagamat may magandang pakiramdam si Aaron para kay Chi Yian sa kanyang puso, alam din niya na ang kanyang asawa ay magiging suying siya pa rin. Ang kanyang muling pagsilang ay hindi nangangahulugan na babaguhin niya ang mga bagay na ito. Bukod dito, si Ivory ay muling nagkatawang tao at may hindi mapaghihiwalay na relasyon sa kanya, na hindi maaaring baliwalain ni Aaron.
Walang iba. Ibaba ko muna. Tapusin ang sinasabi. Aaron mabilis na ibinaba ang telepono, isang maliit na oras maglakas loob na huwag antalahin. Anong problema? Sa oras na ito, kada dating lang ni Shi Jing sa balkonahe at nakita niya si Han Sunny na gulat na gulat. Nagtataka niyang tanong. Pagkatapos ng lahat, bihira niyang makita si Han Sunny na may ganoong ekspresyon. Hindi, wala, mahinahong sabi ni Aaron. Wala, si Shi Jing ay tumitingin kay Aaron na may pagdududa. Halatang may tinatago ang ekspresyon niya. Paanong wala? Hindi ba ito ang telepono ng batang babae? Hulaan ni Shi Jing na ang tulong ni Aaron sa pamilya Chi nang walang dahilan ay isang bagay na lagi niyang pinagdududahan. Bagamat hindi inamin ni Aaron na gusto niya si Chi Yian, sa palagay ni Shi Jing, dapat ay si Chi Yian ang pinagmulan ng usapin. Anong maliit na babae? Blankong tanong ni Han Sunny. Don't pretend to me. You are my son. Kaya mo ba akong lokohin? Si Shi Jing ay mukhang isang matandang Diyos. She seems to have seen through Aaron. I'm not lying to you. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo. Hindi bata ang isip ni Aaron, kaya imposibleng dayin siya ni Shi Jing sa katotohanan. Napabuntong hininga si Shi Jing at sinabing, naiintindihan ko kung bakit napakawalang puso mo kay Wu Jin. May lugar ka pala. Totoong ayaw ni Han Sanchen na masangkot kay Wu Jin sa kadahilanang ito. Gayunpaman, mali si Shi Jing. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam ang pagkakaroon ni Ivory. Mom, why don't you hire a babysitter? Napakalaki ng pamilya, so we need to do some sanitation. Binago ng Aaron ang paksa. Hindi, kaya ni nanay ang mga bagay na ito ng mag-isa. Sinabi ni Shi Jing na dati, may mga domestic servant sa Korea. Halos lahat ng gawaing bahay ay hindi kailangang gawin ni Shi Jing. Bagamat madali, nawala rin ang saya ng buhay. Sa panahong ito, nakatira kasama si Aaron, gumagawa ng gawaing bahay at pagluluto, nadama ni Shi Jing na ang kanyang buhay ay pinayaman. Kahit medyo pagod, masaya din siya. Sigurado ka ba? Ang Aaron ay nagdududa na ang bahay ay hindi kasing laki ng dati. Ang lugar na kailangang linisin ay maraming beses na mas malaki. Ang Aaron ay talagang nagdududa sa kakayahan ni Shi Jing na pangasiwaan ang napakaraming bagay. Naramdaman ang pagdududa ni Aaron tungkol sa kanyang sarili, si Shi Jing ay direktang pumunta sa kanyang tabi, hinawakan ang tainga ni Aaron at sinabing, paano mo pinagdududahan ang kakayahan ng aking ina? Wala, kakausapin ko lang. Agad namang humingi ng awa si Aaron. Ngayon sa mundo, maliban kay Shi Jing na nangangahas na tretuhin ang Aaron ng ganito, natatakot ako na si Ivory na lang ang natitira. Si Shi Jing ay nagpanggap na mabangis at hinayla, ngunit sa katunayan, hindi siya gumamit ng labis na lakas. Then she said in a threatening tone, Mom, can you look down on me? Just concentrate on your own business and give me everything at home. Oo, the best si Mama. Okay lang yan. Walang magawa si Aaron. Hindi pa nangyari ang away ng mag-ina. Dahil sa panggigipit at impluensya ng Nangang Chenkyo, si Shi Jing ay hindi nagkaroon ng maraming oras upang makita ang Aaron. Ngayon, sa wakas ay naramdaman ni Shi Jing ang kagalakan ng pakikipag-ugnayan ng magulang anak. Ang Aaron ay pareho. Ang ganitong uri ng mainit na pakiramdam ay nagpaparamdam sa kanya na ang kanyang buhay ay nagkakahalaga ng pahalagahan. Nang gabing iyon, upang ipagdiwang ang paglipat sa isang bagong tahanan, espesyal na ginawa ni Shi Jing ang dalawa pang pagkain. Dapat sabihin na ang mga kasanayan sa pagluluto ni Shi Jing ay gumawa ng mahusay na pag-unlad, na nagpapakita na siya ay napakatalino pa rin sa aspetong ito. Kinabukasan, nagpunta si Han sa Villa ni Yang Wanlin ng madaling araw. Ligtas para sa 3 miyembro ng pamilyang Chi na manirahan dito, at hindi sila hinaharas ng sinuman. Gayunpaman, wala itong kinalaman sa lugar. Si Mo Yanxiang ang hindi nang ahas na salakayin ang 3 miyembro ng pamilya Chi ng madali. Kung hindi, sa impluensya ni Mo Yanxiang, hindi mahirap alamin kung saan sila nakatira. Aaron, bigla kaming pinapante ni Mo Yanxiang sa bahay ni Mo. Ano ang dahilan? Tinanong ni Chi Donglin ang Aaron na may ilang pag-aalala. Naaalala pa rin ni Han Sanchen na dinala ni Chi Donglin ang kanyang mag-ina sa tahanan ni Mo sa simula, ngunit sila ay napakataas ng loob. Paano sila mapapayo ngayon? Dapat pag-usapan kung paano ibabalik ang inalis mo sa iyo. Nakangiting sabi ni Aaron.
Payag ba talaga siya? Hindi naniniwala si Chi Donglin na kilala niya kung anong uri ng tao si Mo Yanxiang. Sa makatuwid, ang kasunduan sa pagitan ng Aaron at Mo Yanxiang ay hindi malamang sa opinyon ni Chi Donglin. Sa opinyon ni Chi Donglin, ngayon ay parang isang piging sa hongmen. Noong nakaraang pagkakataon, nalito si Chi Donglin, kaya kinuha niya ang kanyang mag-ina para makipagsapalaran. Pero ngayon ay kumalma na siya at alam na niya kung gaano katanga ang ugali niya. Halos saktan niya ang kanyang sarili at ang kanyang asawa at anak na babae. Hindi ka masyadong makapangyarihang tao noon. Bakit ka ngayon natatakot na tanong ni Aaron ng nakangiti? Sabi ni Chi Donglin na may kahihiyan, kapag nagagalit ang mga tao, palagi silang gumagawa ng ilang bagay na hindi makatwiran, ngunit ngayon ay kumalma na ako. Tila pagkatapos mabugbog, namulat si Chi Donglin, huwag kang mag-alala. Sa akin, walang lakas ng loob si Mo Yanxiang na gawin sa iyo, sabi ni Aaron. Medyo hindi makatwiran ang maniwala sa isang bata. Ngunit ang pagganap ng Aaron sa Wuji Summit at ang pamilya mo ay nagpapakita na siya ay kwalipikadong magsabi ng mga ganoong bagay. Higit pa rito, sa sitwasyong ito, si Chi Donglin ay walang ibang pagpipilian kundi ang maniwala sa Aaron. Sige, kailan mo sisimulan ang tanong ni Chi Donglin, sa ngayon? Walang plano si Chi Donglin na isama sina Ouyang Fei at Chi Yian. Kung tutuusin, ang pagpunta sa bahay ni Mo ay maituturing na malalim sa yungib ng tigre. Ano ang problema? Ayaw niyang idamay ang dalawang ina at mga anak. Pero halatang ayaw ni Chi Yian na manatili sa bahay, pupunta rin ako, sabi ni Chi Yian. Yian, manatili ka sa bahay, babalik si tatay. Sabi ni Chi Donglin. Tumingin si Chi Yian kay Aaron na may matigas na mga mata at sinabing, pupunta ako. Walang pagpipilian si Aaron kundi ngumiti. Kung gaano siya kitiyaga, alam ni Aaron. Kung tutuusin, hindi na siya mabilang na tinanggihan, times without giving up, let's go together. I can assure you that you're safe. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!